Sa puso ng Tanawan City, matatagpuan ang isang lugar na hitik sa kasaysayan, kultura at kwento ng buhay ng mga mamamayan. Ito ang Barangay Sambat. In a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Sa bayan ng Sambat. Halina at samahan niyo kami upang kilalanin kung saan nga ba mas kilala o mas patok ang bayan ng Sambat. Ang Sambat ay nagmula sa salitang Ingles sa intersection na nagpapakita ng geographical na kahalagahan nito. Ito ay karatig baryo ng Natadas. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang naging buhay ng Sambat sa ilalim ng iba't ibang pananakop. Aking uunahin ang pananakop ng mga Kastila. Sa pananakop ng mga Kastila ay dito nagsimula ang pagpapatayo ng mga kapilya at ganoon na rin ang pagpapakonvert nila bilang Kristyanismo. Dito rin ay naturuan silang magbasa, magsulat at ang gumala sa mga nakatatanda. Para naman sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ipinakilala rin ang kahalagahan ng demokrasya, ipinatayo ang mga semi-permanenteng gusali at ipinatupad ang mga hakbang sa kalusugan at sanitasyon. Ang mga bata rin ay pinadala sa mga pampublikong paaralan nang walang binabayaran. Ang pamilyang Platon at Malinyawe ay kabilang sa mga una na nirahan sa Sambat. Ang Sambat ay nagkaroon ng sunod-sunod na tinyente at o mga lokal na lider sa mga nakaraang taon. We're off to Bagsakan. Ala! So, hi guys! So, narito tayo ngayon sa Sambat kung saan nandito binabagsak yung mga gulay. Nandito tayo ngayon upang mag-interview kung ano nga ba ang kalagayan ng mga driver, ng mga taong nagtatrabaho dito sa loob ng bagsak. At tayo ay mag-i-interview ng isa sa mga driver na nagtatala ng gulay dito sa ating land. 47. So, ilan taon na po kayong nagkakunego ng sa mga manego po ng gulay dito sa Sambat? Sa inyo is, gaano po kahirap na nagiging trabaho? Kaya naman dahil tulog naman. Dating namin dito ngayong hapon, galing araw, 12. Ano pong reason kung bakit ito po yung napili niyong gawin? Sa pamilya. Yung umaga din, live na ang pinakamatulog nila yun. Para sa mga araw-araw. Ayun ang pinaka... Ayun yung si Ben Diesel lang Pilipinas. So ngayon naman guys ay interviewin natin ang isa sa mga kargador dito sa bagsakan ng gulay dito sa Tanawan. So kuya, ano pong pangalan nyo? Marvin. Ayan. Si Kuya Marvin, ilang taon na po kayo? 37. 37 po. Bale, ilang taon na po kayo nagtatrabaho po dito? Sa simula ng Kamusta naman po ang ang pagtatrabaho po dito? mahirap siya pero nasapat naman sa pamilya. Opo. Yung panahon, di maiwasang umulan, araw, init yan. Tapos sa panahon, so kami medyo yung kalaban namin panahon.
So ngayon guys, ngayon susubukan natin kung gaano nga ba kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga kargador dito sa Bagsakan, sa palengke ng Sambat, Tanawan. Dinadayo din po talaga siya kahit po ng mga taga-taas po, no? Kasi dito ang Mindoro, dito rin nagdadala. Dito rin nagdadala ang Mindoro, mga rambutan, calzones, ano. Ano pong pangalan nyo, edad, at yun lang po, ang pangalan at edad? Donna Domingo, 53 years old. Yung kinikita nyo po ba dito sa palengke or sa Bagsakan ay sapat lang po sa araw-araw nyo or sumusobra po siya? Sapat lang po. Sapat lang sa pang-araw-araw na gastos. Ano po ba? Para saan po ba nandito po tayo? Para sa pamilya, para sa kinabukasan ng mga anak ko. Para sa aming pamilya. So narito tayo ngayon sa isa sa sementeryos na matatagpuan sa Tanawan at tinatawag itong Himlayan sa Tanawan at karamihan na namamatay sa Tanawan ay dito inililibing. Yung ibang musilyo dito, masyadong malaki kumpara sa iba na parang makikita natin na medyo may kamakalan ng mga ito. Yung iba rin dito, masyado silang malinis na parang linggo-linggo ay mini-maintenance. Tapos, yung ibang musilyo, hindi na nabubuksan pa yung ilaw. Yung iba naman, meron pa din. Based sa nakita ko kanina, nakikita mo talaga na nagsusumikap sila para matustusan ng kanilang pamilya. So, dapat talaga silang hangaan at pahalagahan. Sa mga na-interview namin na nagtitinda, nakikita natin doon na yung ilang mga nagbebenta doon is tumanda na doon sa pagbebenta sa palengke ng Sambat. At nung mga na-interview natin, na nalaman natin yung karanasan nila na hindi nga biro ang pagbebenta doon sapagkat doon na sila tumanda. At na-realize ko na napakalaki talaga ng naging tulong sa ating mga kababayan ang pagkakaroon ng palengke dito sa Sambat. Personally kasi, may experience na ako since may pesto nga kami doon and may times din na nagtitinda ako. So, sinasabi ko lang din na hindi siya madali since mainit nga and gano'n. Yung mga panahon, syempre yung mga tinitinda namin kapag mainit, hindi naman pwede, nagdidilaw siya. And also kapag umuulan naman, tumataas yung tubig and then yung mga gulay hindi na siya pwede kapag nababasa since pag tumatagal is nagkakamoist na siya. So for me, kaya maganda yung naging vlog namin para sa akin is para malaman nyo or makita nyo lang na kung ano yung behind ng palengke. Kasi madalas is namin misinterpret siya na palengke lang siya. So for me yun, gusto ko lang malaman nyo na ang palengke is hindi palengke lang. So, sa nangyari kanina, parang sa pakiramdam is mabigat. Bakit mabigat? Siyempre yung mga tao doon, hindi biro yung ginagawa nila. Sobrang hirap. Sobrang init kanina. Yung experience na naranasan ko kanina, parang yung mga tao doon, sobrang, alam niyo yun, yung parang sobrang dedicated nila na manalo sa life. And doon ko na-realize na
talagang mahalaga na lumaban tayo ng batas kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ayun. So, ayun guys. So, bali sa mga nakita natin na karanasan ng mga magtitinda roon at mga nagtatrabaho pa doon, ako bilang mag-aaral, naranasan ko na sa paglalakbay ko pa lang doon, nararamdaman ko na ang hirap talaga at kailangan mo talaga magtiyaga kapag ka nandoon ka. Hindi mo masasabi na, oo, nagtitinda lang sila doon, pero yung pagtitiis sa init, sa sikip, dahil sobrang dami ng tao at yung mga paninda doon, talagang kailangan mo magtiyaga. So, ayun. Kaya malaking saludo para sa mga tao na naghahanap buhay at humahanap ng pagkakitaan. Mainit, nakakapagod, ang sakit sa paa. Pero kung iisipin mong mabuti, what more yung nararanasan ng mga taong nandun mismo sa bagsakan. Kasi yung mga kargador, talagang sinasampan nila sa balikat nila yung mga bawat karga-karga nila kahit na sobrang tirik na nung araw. Yung mga tindera na nagtitiis sa sobrang init dun sa mga pwesto nila para makabenta. So, na-realize ko lang na mahirap. Sobrang hirap ng buhay. Base nga po pala dun sa nangyari kanina sa bagsakan ng mga gulay sa Sambat, sa palengke, ay talagang hindi biro at napakahirap ng mga ginagawa ng mga kargador at tinry ko siyang subukan na magbuhat at napakainit talaga, lalo na yung panahon yun. So dapat talagang matuto tayong magpahalaga sa bawat isa upang maging mapayapa